Marami po ang nagtatanong nasa na daw po si Grandmaster Wesley So, bakit hindi na daw naglalaro ng tournament? Ang totoo, hindi ko po alam kung bakit wala siya sa karamihan ng tournament na nangyayari ngayon. Hindi ko sure kung hindi siya invited or pinili niya lang po magpahinga muna. Pero everyday pa rin po siya halos naglalaro ng chess online dito po sa chess.com na kung saan nakikipag-mini-match siya sa iba't ibang player. At eto po, pagkatapos po ng Title Tuesday, naglaro po ako, kanina lang yon. Si Wesley, hindi siya naglaro ng Title Tuesday, pero nakita ko siya naka-online. At sa kanyang pag-online, nakipaglaban pala siya. Dito po, walang iba, kundi sa Grandmaster na pinagdududahan ng karamihan na nag-engine daw. Si Grandmaster Jose Martinez ng Mexico. Ayan si Jospem. Alam niyo kung bakit? Lagi po itong nananalo sa online. Sa Title Tuesday, madalas. Kahit itong nakarang Meltwater, okay din yung performance niya doon. Online din yon. At si Kramnik, aba, harap-harapan siyang pinagdudahan ng engine. Kasi tinusiro niya sa Title Tuesday si Kramnik eh. Even si MBL, sila Nepo, mga pinag-ubos niya eh. Anyway, si Jospem po, nilabanan si Wesley ng 3 beses. Ang time control po nila, 3 minutes, walang increment dito po sa chess.com. Ito po yung first game. Mabilis kong ipapakita yung first game. Tingnan nyo nangyari sa first game ha. Ayan, so may pagka-binoni po yung opening na medyo weird, pero eventually, tingnan nyo po yung ginawa niya kay Wesley. Ayan, no? Medyo ma-outplayed niya yan. Ayan, unti-unti na-outplayed niya po si Wesley. At hindi lang yun, eto po yung pinakamalupit na tinira niya. Oh. Ayan, no? Boom! Sinacrifice ng turo. Para saan? Pag tinakes mo yan, sasacrificean ka dito. Tapos checkmate. Grabe, no? Lalim, nakita yan. At nakita din ni Wesley, kaya napilitan mag-queen move lang para may depensa pa rin sa G3. At tingnan nyo nangyari, tinulak. Ayan, no? Medyo na-outplayed talaga si Wesley. Naipit po ng gusto. Naipit. Yun nga lang, eto na. Nung sobrang baba na po ng oras, dito po, ayan, 46 seconds on the clock. Medyo nagkamali-mali na. Winning na, oh. Winning na. Pero sinuwerte si Wesley. So dito, eventually, ayan, nag-blunder pala yun. Blunder pala yun eh. Ang tamang tira pala is Queen C2 winning na eh. No? Kaso, pumunta doon, nagkaroon ng Rook C1. Gumanon, Bishop takes lang. At ito po ay tabla perpetual. Ayan. Hindi po pwede lumabas. Ha? Kasi makakatulong ng check. Baka matalo pa. Anyway, nauwi sa tabla yan eh. Paulit-ulit na tira. Eto ngayon, game number 2. Kasi 3 beses sila naglaban eh. Pakita ko yung game number 2. Itim naman po si Wesley So dito. Game number 2, nag-E4, C5. Sisilang tinira ni Wesley. So, normal lang po. Pero biglang nag-C3. Naging sisilan alapin. Knight F6, H3. Okay? So, nag-G6 po yan. Parang dragon yung setup ni Wesley. Bishop D3 develop. Nag-Bishop G7. Bishop C2 lang. Ayan, no? Ang weird din, no? Pero yung po talaga idea niya na atras tas magdi-D4 later on. So, nag-Knight C6 si Wesley. Castling lang E5 para hindi makapag-D4 pero D4 pa rin. Pagka D4, kinapture takes and then nag-castling takes, pawn takes, tumalo knight C3, nag-bishop E6, tumira ng bishop lang po sa may B3, pinapalit, no? Na, kinapture, binawi ng pawn, and then nag-H6 lang si Wesley, prevent niya lang po yung pin, na tinirahan po siya ng bishop E3. Pagka bishop E3, A6 lang. Tumira po ng Queen E2 and then Queen E7. So, ito pong sitwasyon na to medyo equal. Pero mas gusto ko po yung position ni Wesley ng konti. Sa kadahilanan na yung pawn structure hindi maganda. So, nag-rook po yun sa D1, nag-rook lang po sa D8, tumalon yung knight sa D5, kinapture takes, and then knight lang po sa B4 si Wesley. Pine-pressure po yung pawn sa may D5 na dinepensa ng C4, and then bishop lang umatras. So, bakit po siya umatras? Para depensahan siguro din, no? Para hindi din mabilis matulak. Para ma-prevent po yung bishop C5. Anyway, tumira po ng bishop B6 na lang. Nag-rook lang po sa may D7. Tumira po ng rook D2. Tumira ng queen. Sa may D6, inaatake yung bishop. Napaatras po yan. Nasinagot lang ng rook sa may E8. Bakit? Para pagka-takes, hindi libre yung pawn.
So, yun lang yung pinakaplano niyan. Ang ginawa, nag-rook D1, tinulak yung pawn. Tumakbo po sa H2, Queen C5, pinapalit yung reyna, na kung saan nag-knight lang po. Sa may G4, pagka-king move check, ayan, napilitan po kainin. Kasi pag hindi mag-knight F6. So, pawn takes, and then nag-knight sa D3. As of now, equal pa rin daw. At pati sa oras, equal din. Tingnan nyo po nag-C4, tumira po ng bishop B4 si Wesley. Pinapalit niya lang po yung bishop na kinapture takes, and then nag-knight lang po sa E3, nag-F5. Naman po si Wesley, pwede mga tulak later on. Anyway, nag-G3 na nga para hindi makatulak, nag-king move, nag-knight pinapalit, no? Pero ayaw, knight D3, lakas ng knight sa D3. Tumira po ng king move, and then B5, yan. Maganda yung B5. Of course, pag tinakes mo, babagsak to later on. Kaya hindi kinapture yan, of course, nag-knight lang po sa E3, nag-king E5, tumira po ng rook sa may A1, attacking the pawn on A6 na inatrasan lang. Okay? May threat po na ganon, magna-knight B3. Kaya dumipensa muna yan, and then nag-G5 lang, intending to do F5 na, kinapture na po yung pawn, kinapture din, and then nag-rook lang po sa A5. At dito po, according to engine evaluation, biglang lumamang si Wesley. Ang problema dito, pareho na silang mababa yung oras at halos 1 minuto pareho. Ang tinira po, F4. Aba, binibigay lang, no? Binibigay lang. Ang gusto mangyari ni Wesley, makapture to kaya pinapalis yung kabayo. So, nag-knight po yan, and then nag-king F5 lang si Wes. Na nakakapagtaka na naman. Kasi may knight takes H6 eh. Pagka knight takes H6 kasi, magki-king move lang. O, kahit bumalik ka daw, medyo may pagka-drawish pa lang to, titirahan ka nun, atakado yun, tapos rook takes. Ganong idea. Kaya ang ginawa po niyan, kinapture na agad yung B5, and then nag-knight pa rin po sa D3, tumira po ng rook D2, nag-H5, tumakbo yung kabayo sa H6 check, na tinirahan lang ng king F6. Okay? Bakit hindi dito? Kasi may check. Anong pinakaiba pag check ngayon? Then may king move. Ayun, may king E5. Nag-rook lang po doon sa may G6 and then F3. At ito po, halos bullet na. So, pagka-check po, tumakbo, kinain yung pawn, takes, angat, capture, takes, ayan o, lumapit yung kabayo, pinanasyon yung B3, knight check, at eto matindi, tingnan nyo, pagka-king move, kala mo nag-blunder si Wesley kasi may knight check, may ganun. O, lapit yung king C3, kasi pagka tinix mo pala to, iisipin mo na bago kainin, paano habulin yung pawn? Kaya nag-rook move yan, nag-rook move din, and then nag-knight move, kinapture ng pawn, gumanon, and then nag-king move ulit. So, gumanon na naman, nag-king move ulit, tabla ba? Hindi. Kasi, lamang si Wesley sa oras hindi niya itatabla yan. So, pagkabalik, nag-rook B5 na. Bakit? Binabantayan lang po yung knight jump. Tumira po yan ng knight G6, king C3, rook lang doon, and then pinalit yung tore. Mali daw yung palit, masyadong maaga. Ang tamang tira is rook B1, tapos dito. Bakit masyadong maaga to? Kasi may capture. Pagka knight takes mo or king takes, ang ititira lang daw, king G1, pupunta dito. Yun na nga po yung ginawa ng king G1. Kaso pagka king C3, ayun, instead na mag king F1, nag-knight F5. Natalo agad. Tinirahan lang ng king dito. Coach, anong pinagkaiba niyan? Di ba pwede pa rin naman, no? King move ka lang, ganun pa rin. Ang tira po pag nag-king move ka, ito yung matindi. Example, tuloy na nga natin. H4. Ewan ko kung nakita ni Wesley yan, pero pag nakita yan ni Wesley, malupit, no? Kasi pag napilitan pong kumapture dito yan, pawn takes Grabe yung pass po ng bilis. Pag naman po kinapture to, libre yung kabayo. Pag hindi mo naman tinakes, ikaw po yung kakapturein. And then may tulak na gano'n. Grabe, no? Anyway, ang tinira po dyan, nag-knight takes H4 na kung saan pagkatulak, takes, and then king move, tapos ang labada. Kasi, tulak check promote. Grabe, no? Napanalo ni Wesley. Nagkapanikan Eto ngayon, game number 3. Puti ulit si Wesley. Ang ginawa niya, nag-E4, C5, knight F3, D6, bishop C4. Tinirahan ni Wesley ng basic. So, pag A6 po niyan, castle lang, A6, rook E1, basic na basic, no? Puro po niyan tinitira ng item, pero okay lang yan, equal yan Kasi ang gagawin niyan, gagano, makapag-develop ang tetempuan yung bishop. So, ang ginawa, nag-knight C6 pala muna, A4, para hindi maka B5. Nag-knight F6, bishop B3, umatras agad.
Hanep, no? Bakit po siya umatras agad? Kasi ang threat is knight takes. Balik natin, ha. Example, tumira ka lang ng normal o lang nag-h3 ka lang. Ang gagawin po knight takes, pagka takes ganun. Makukuha yung center pawn, kaya umatras agad. And then, nag-bishop e7, nag-c3, nag-castling, and then d5. So, pagka d5 po, nag-e5 lang na tinulak, sinara ni West. So, pagkatalon, o a5 lang. Iniipit ni Wesley, slightly better daw po si Wesley so dito. So, ang nangyari po, knight b7, knight develop, knight e8, and then knight c4. So, after knight c4, knight g6. So, normal po yan eh. Kasi yung knight kailangan bigyan ng square. Diba? Tapos may mga idea din po yan, pwede mag F5 at some point. So ang ginawa po niyan, bishop lang po sa A4. Bakit? Para siguro ipapalit dahil wala namang ginagawa yung dark square bishop na light square bishop na yan dahil yung center na sa light square yung mga pawn, but bishop siya. Anyway, nag knight G7 and then nag B4 yung pala. Gusto mag B4 kaya inalis sa B3. Tinira po, kinapture, binawi po ng pawn and then nag F5 na nga, nasinagot lang ng bishop sa may E3. Magtataka kasi libre yung pawn pero kahit po kainin kasi yan, gaganito lang eh. Actually, yun na nga yung nangyari. Pagka rook sa b8, tumira po ng bishop a7, tumakbo, nag-bishop lang po doon, inatake yung reyna, no? Kaya kinapture, binawi po ng kabayo, rook b8 ulit, and then nag-rook lang sa c8. At tingnan nyo po, kinapture yan, no? Hindi na nga po tinix nito eh, kasi may tempo pa eh. Ang ginawa, ayan lang, knight dito. Pagka knight dito, nag-e3, kinapture ng pawn, bishop f5, tinulakan, tumakbo sa c8 ulit, queen e2, at ito daw po ay medyo equal pa rin. Pero pagdating sa oras, lamang si Wesley. Halos 30 seconds. So, nag-knight h5, nag-rook lang po sa c3, knight f, nag-queen sa c4, bishop g4, and then knight f1 lang. So, umiwas lang po yung kabayo. Maaari po siya pumunta dito eh, no? Anyway, ang tinira po niyan, bishop lang sa may h4. At according sa engine, biglang lamang na yung Jospin. Magaling, no? Tingnan mo na outplayed si Wesley. Ipit na kanina, ngayon mas aktibong umatake. Yun nga lang, 1 minute and 15 na lang siya. Si Wesley almost 2 minutes pa. So, nag-knight G3 si Wesley. Nag-queen lang po sa may G5 na tinirahan ng bishop D1. Pinapalit yung bishop. Malakas eh. So, ang ginawa po, hindi pinansin. Nag-rook lang sa may F7. At dito na medyo mali na daw. Ang tamang tira daw, napakagandang sacrifice. Knight lang sa may H3. Grabe, no? Anong idea? Pag kinapture mo, libre, queen ditong tumataginting. Threat ito. Threat ito. Hanap na, di mo depensa ng sabay yan. Di mo depensa pag dito ka libre. No? Grabe, may ganun pala. Anyway, balik tayo doon. Ang tinira nga is rook F7 na sinagot ng bishop takes D5, takes, and then nag-knight lang sa C8. After knight C8, nag-queen D7, dumipensa na. So, pagka queen D7, nag-rook lang sa E3 si Wesley, tumira po ng bishop lang sa may D8, umatras yung bishop, umatras din yung kabayo, pinapalit yung kabayo sa F4, nasinagot ng knight takes, rook takes, and then king G7. Mali na. Kasi dito, bumalik na yung ganda ng position kay Wesley. Dito daw po, ibalik lang natin, no? For some reason, bishop C7 para mapilitan ng tumalon at kakainin na. So, yung king move daw po, medyo na-delay yan kasi makakapag-rook F2. Anong meron sa rook F2? Hindi niya na po magawa yung bishop C7, mawawala ng puwersa doon. Pero si Wesley, hindi nakita yung nag-H3. Ayan, no? Wala eh. Mababa oras eh. So, pagka H3, ganun nga, bishop C7 pa rin, pero hindi niya nakita, nag-H5. Nag-passive, edi nakapag-rook F2 na si West. Ayun. So, pagka rook F2, 27 seconds na lang si Martinez, kinapture takes, and then nag-king move. Nag-king move din, wala na oras. Alam, makatira ka na lang dito, masaya na, 19 seconds. So nag-B5, and after queen C6, naparesign si Martinez. Bakit po? Bukod po kasi, sa 10 seconds na lang siya. Hindi niya na madepensahan yung mga pawn. Saan pupunta yung reyna? Yan ito. Pag kinapture mo, rook takes, ayan, bagsak isa-isang lilimasin yung pawn. Pag umiwas ka naman, saan ka iiwas? Dito na lang, di capture pa rin, knight d6. Wala ka namang mapunta ang square na makaka-counterplay.
passive pa yung mga pyesa. Kaya nag-resign si Martinez at ang kanilang kabuang score 2.5.5 in favor of Wesley. Lakas din talaga si Wesley. Pero ako bilib ako kay Martinez kasi karamihan ng laro in-outplayed niya si Wesley. Nadali lang sa oras, no? Malakas talaga si Martinez. Malakas. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Hintayin natin yung mga parating na tournament ni Wesley. Hopefully maglaro siya sa Title Tuesday na late edition. Kasi early edition di siya naglaro, ako naglaro eh. Sila Magno, si Caro nandun, Alireza, MBL Duda, pero si Wesley di naglaro. Anyway, hanggang dito na lang tayo. Muli, ito pa yung Coach Pili Master, Daniel Causo, hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Salamat po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.